Isipin mo ang isang perpektong paraiso na malaya mula sa sakit at kalungkutan. Sa gitna ng paraisong ito ay nakatayo ang mahiwagang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Isang tanong ang madalas bumabalot dito. Kung alam ng Diyos ang lahat, bakit niya nilikha ang puno kung alam niyang susuway sina Adan at Eva? Isa ba itong pagsubok, patibong, o may mas malalim na layunin? Sa pagtalakay na ito, hihimayin natin ang simbolismo ng puno, ang kasaysayan nito at ang epekto nito sa sangkatauhan mula sa hardin ng Eden hanggang sa krus ni Kristo. Ang kwento ng puno ay hindi lang kasaysayan kundi salamin ng mga desisyon natin sa kasalukuyan. Ang hardin ng Eden ay higit pa sa isang karaniwang lugar. Ito ay isang perpektong paraiso na binuo ng Diyos para kina Adan at Eva. Dito, bawat puno ay puno ng kagandahan at masaganang bunga. Sa gitna nito, may dalawang natatanging puno, ang puno ng buhay na sumisimbolo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos at ang puno ng kaalaman na sumisimbolo ng moral na pagpapasya. Ngunit bakit inilagay ng Diyos ang puno kung alam niyang ito ang magiging dahilan ng pagbagsak ng tao? Ang puno ay hindi lang basta bahagi ng hardin. Ito ay representasyon ng malayang pagpapasya. Nang ipagbawal ng Diyos ang pagkain ng bunga nito, binigyan niya ang tao ng pagkakataong pumili, ang magtiwala sa Kanya o gumawa ng sariling desisyon. Ang kalayaan sa pagpili ang nagpapalalim sa relasyon at pag-ibig. Ngunit sa pagpili ni Adan at Eva na sumuway, ipinakita nila ang hangaring humanap ng karunungan hiwalay sa Diyos na nagdulot ng kasalanan sa mundo. Kahit naharap sina Adan at Eva sa bunga ng kanilang ginawa, umiiral na ang plano ng Diyos para sa pagtubos. Sa Genesis 3:15, matatag na ipinangako ng Diyos ang pagdating ng isang tagapagligtas na dudurog sa kasalanan at magpapalaya sa sangkatauhan mula sa tanikala ng kamatayan. Ang unang puno ay nagdala ng pagbagsak, ngunit ang krus ni Kristo ang naging daan para sa kaligtasan. Ang Eden at Kalbaryo ay simbolo ng plano ng Diyos na ibalik ang tao sa Kanya. Kung alam ng Diyos na susuway sina Adan at Eva, bakit niya pinayagan ito? Ang sagot ay nasa Kanyang pagmamahal. Nilikhang may kalayaan ang tao, hindi upang maging sunod-sunurang robot. Alam ng Diyos na magkakamali tayo, pero mayroon siyang plano para iligtas tayo, isang planong itinakda bago palikhain ang mundo. Ang kwento ng pagbagsak ay hindi lamang tungkol sa kasalanan, kundi tungkol sa biyaya. Ipinakita ng Diyos ang Kanyang malalim na pag-ibig sa pagbibigay ng daan pabalik sa Kanya, kahit sa pamamagitan ng matinding sakripisyo. Hindi lamang ito isang lumang kwento. Ito ay mahalaga hanggang ngayon. Araw-araw, humaharap tayo sa parehong pagpipilian ni Adan at Eva. Magtiwala sa Diyos o sundin ang sariling kagustuhan. Ang puno ng kaalaman ay hamon para sa atin na pag-isipan kung hahanapin ba natin ang karunungan ayon sa ating sariling paraan o susunod tayo sa plano ng Diyos. Paalala mula sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa sarili mong pangunawa. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pag-unawa, huwag kalimutang ibahagi ito sa iba.